Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello Grade 10! Today, itutuloy natin ang usapan tungkol sa issue ng migrasyon, particularly sa brain drain at social cost of migration. Pero ang question, bakit nga ba maraming Pilipino ang gustong umalis ng bansa? Dahil ba mas mataas ang sahod? Or mas maraming opportunity? O di kaya, minsan, parang feeling nila mas may chance silang maka-level up ng buhay abroad. Pero tandaan natin, hindi lang to simpleng aalis ka ng Pilipinas. May epekto ito sa manggagawa, sa pamilya, at pati sa ekonomiya ng bansa. Basically, hindi lang what is migration? Ang tanong natin, why does it happen? And so what? Parang sa social media lang. Hindi sapat na nakita mo ang post. Dapat, alam mo rin kung anong context at epekto nito. Kasanayan sa pampagkatuto. Naipaliliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa at ang mga isyong kinakaharap nito bunga ng globalisasyon. Naipaliliwanag ang mga sanhi o dahilan ng migrasyon ng mga manggagawa at profesional mula sa Pilipinas patungong ibang bansa at kung paano ito nakaaapekto sa pangkalahatang kalagayang pang-ekonomiya. Nakapagmumungkahi ng mga konkretong hakbangin o ideya na magagamit sa pagbuo ng mapanuring papel sa pagtugon sa mga hamong pang-ekonomiya dulot ng pag-alis ng mga lokal na manggagawa at profesional. Napahahalagahan ang matalinong pagpapasya at ang pangunawa sa mga tunay na dahilan sa likod ng migrasyon upang magkaroon ng empatya sa mga pamilyang Pilipinong naapektuhan nito. Okay, bago tayo dumiretso sa discussion, imagine muna tayo ng isang situation. Kunyari, after college, may dalawang job offer ka. Ang offer A, dito sa Pilipinas, malapit ka sa pamilya mo. Ang offer B, abroad, mas mataas ang salary, pero ilang taon kang malalayo sa pamilya mo. So, anong pipiliin mo? Tandaan, walang perfect answer. Ang importante, maintindihan natin kung bakit iba-iba ang desisyon ng bawat tao. Aalis ka ba o mananatili? Look at the picture. Sa isang side, sama-sama ang pamilya. Sa kabilang side naman, may aalis papuntang abroad. So, ito ang big question. Bakit kaya pinipili ng maraming Pilipinong manggagawa at profesional na umalis kahit mahirap mahiwalay sa pamilya? Ano kaya yung mga possible answers? Mas mataas kaya yung sahod? Or may mas magandang trabaho? Mas maganda yung career opportunity? Or minsan naman, dahil kulang ang available jobs dito o hindi tugma yung trabaho sa skills nila. For example, graduate ka ng isang course pero ang available na trabaho ay malayo sa specialization mo. Kapag may opportunity abroad na swak sa skills mo at mas mataas pa ang salary, natural, mapapaisip ka. Parang game lang na may dalawang servers. Kung mas maraming rewards at opportunities sa kabilang server, baka doon ka lumipat. But in real life, mas serious ang consequences dahil pamilya at kabuhayan ang involved. Ikaw, anong sagot mo?
Ngayon ay aalamin natin kung bakit nangyayari yung migration. Gagamit tayo ng pestle analysis. Mukhang complicated yung acronym ano? Pero chill lang, 6 areas lang to. Political, economic, socio-cultural, technological, legal, at environmental. Parang tinitingnan natin yung isang issue gamit ang 6 different camera angles. Same issue pero iba-iba yung perspective. Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. So ayan, narito na ang pestle table. Yung dahilan ng migration. Unahin natin yung political. Kasama na rito ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at mga immigration policies. Halimbawa niyan, kung may magandang agreement ang Pilipinas sa isang destination country tungkol sa protection ng OFWs, malaking tulong yon sa mga Filipino workers. Pero, kung biglang naghigpit ang immigration rules, maaaring mas mahirap makapasok o makapagtrabaho doon. Next naman ay yung economic. Ito siguro yung isa sa pinakamalaking dahilan ng migration. Kapag mas mataas ang sahod abroad, mas tempting talaga. Halimbawa, kung ang isang skilled worker ay may opportunity na kumita ng mas malaki sa ibang bansa, pwedeng piliin niyang umalis upang masuportahan yung pamilya niya. Kapag nagpapadala siya ng pera sa Pilipinas, tinatawag itong remittance. Malaking tulong yung remittance sa pamilya at ekonomiya. Pero may kabilang side din. Yun yung tinatawag na brain drain. Yung brain drain, yung nangyayari kapag maraming highly skilled professionals tulad ng nurses, engineers, at teachers ang umaalis ng bansa. Next is socio-cultural. Dito naman pumapasok ang social cost of migration. Kapag may parent na nagtatrabaho abroad, may financial benefit dahil may padala. Pero may kapalit din. Halimbawa, hindi siya physically present sa birthdays, graduation, recognition day, o simpleng family dinner. May video call? Yes. May messenger? Yes. Pero iba pa rin yung actual presence. Ito ang isang halimbawa ng social cost, yung emotional at social effects ng pagkakahiwalay ng pamilya. Kasama rin dito ang cultural adaptation. Kapag nasa ibang bansa ka, kailangan mong makibagay sa language, food, rules at traditions. Next naman, teknolohikal. Malaking tulong yung technology sa migrant families. Dati, sulat at mahal na international call. Ngayon, isang video call lang sa Messenger, Viber, WhatsApp, FaceTime. Pero syempre may danger din yon. Kasi may mga illegal recruiters na gumagamit ng social media at internet. Kaya kapag may nakita kayong post na work abroad, no experience needed, 100K ang salary, PM me now. So guys, hindi automatic na legit yun ha. Hindi lahat ng mukhang opportunity ay opportunity talaga. Minsan, red flag na, naka-HD pa. Next is legal. Kapag nagtatrabaho abroad, mahalaga ang legal documents like contract, visa, at protection ng labor laws. Ang regular o documented migrant ay may tamang papeles, pero ang irregular migrant ay maaaring walang valid documents o nag-overstay. Mas vulnerable sila dahil mas limitado ang legal protection nila. And last, environmental. Yes, may migration din dahil sa environment. Halimbawa niyan, kung ang isang lugar ay paulit-ulit na tinatamaan ng severe flooding, bagyo, drought, o sea level rise, maaaring mapilitan ng mga tao na lumipat. Ito ang tinatawag na climate migration. Mayroon ding internal migration. Halimbawa, mula probinsya papuntang Metro Manila para maghanap ng trabaho. Kapag sobrang daming lumilipat sa city, maaaring magkaroon ng overcrowding,
traffic, housing problems, at mas maraming basura. So, migration is not caused by one thing only. Maraming factors na nagtutulak dito. Okay, enough muna si teacher. Kayo naman, magkakaroon kayo ng group activity. And please, group work ito, hindi one person works while everyone else becomes moral support. Lahat dapat may ambag. Good luck! Okay, listen up. Hindi yung puro, ma'am, ano po yung gagawin? Ganito. Each group ay magkakaroon ng isang aspect ng PESTEL. Yung political, economic, socio-cultural, technological, legal, at environmental. Ang task ninyo ay magbigay ng issue o example na may kaugnayan sa migration at ipaliwanag kung paano ito nakakaapekto sa migrants. Afterwards, may representative ang bawat grupo na magre-report. Example niyan, kung economic ang group nyo, pwedeng ang issue mataas yung sahod sa abroad. At ang epekto, mas maraming skilled workers ang naeenganyong umalis. Simple pero explanation yun, ano? Hindi kailangan ng malatisis defense. Clear explanation lang. Gets? Listen up! Hindi ito yung hulaan mo kung ano yung nasa isip ni ma'am. Gamitin niyo yung clue sa situation. Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutuhan. Okay pa ba yung mga brain cells ninyo? Check natin kung solid ka na dito. Quiz time na! No panic! 5 items lang to. Basahin ng mabuti ang situation dahil madalas nasa question na mismo ang clue. Remember? Bawal lang, ma'am, tingin ko kasi letter C kasi cute ang letter C. Evidence-based tayo.